Magandang araw muli mga kapatid. Ang inyong lingkod na si Felix Mock TV ay magkain muli ng isa na namang panibagong paksa, isang panibagong pangyayari natin pong pagsalusaluhan sa video na ito. Ang gusto ko pong ipapakita at ihain or ihandog sa inyo mga kapatid na siya nating panoorin at bigyan natin ng kaunting reaksyon ay itong nangyayari or pangyayari na si Mr. Apollo Sikibuloy yan ay nag-audio message na marami siyang sinasabi, mga hinanakit niya sa buhay patungkol sa nangyari siya sa kanya doon sa Amerika or dito sa Pilipinas at maging sa Senado at marami pang iba. So mga kababayan, para naman tayo hindi na magtagal sa mga sasabihin ko, yamang atin na po nitong narinig pero mas maiging akin na pong ipaparinig sa inyo at hindi ko nasasabihin para naman tayo hindi magiging one-sided. Sa kay Mr. Kibuloy naman, yamang sinabi mo na gusto mong marinig sa maraming mga kababayan natin, ito isi-share ko rin naman ang iyong mga sinasabi patungkol sa pangyayari sa buhay mo ngayon at maging sa iyong congregation na Jesus Christ, the name above every name. Dahil ang sabi mo nga naman, sabi din naman ng iba at maging sa iyo, sabi mo kasi you are the son of God. Yan, sabi ng iba, self-proclaimed na son of God. So, kung ano pa man, di bahala sila sa buhay nila. Sa kanila na po yun, kung ano man ang kanilang mga damdamin patungkol sa pangyayari. Kayo naman, o tayo naman dito mga kapatid, kung kayo naman po ay handa na, siguro at maigi na nating atin na pong ipaparinig ang kanyang mga sinasabi. At upang hindi na po tayo magtagal, narito na po mga kababayan, inyo na pong pakinggan. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko po ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may sinabi ng violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako umalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako ang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam
at mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Nihintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag-peace din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na gano'n. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandali ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon, kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, noong 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. So mga kaibigan, kung ano man ang inyong narinig, bahala na po kayo kung ano ang inyong mga nasa saloobin. Kung gusto nyong maglabas dyan sa video na ito, pwede naman kayo mag-comment sa baba. Pero kung ano man ang inyong narinig, ako din naman is nakikinig lang. Wala tayong ibibigay dito ng mga komentaryo dahil siyempre ang puno at dulo nito hindi natin alam. May narinig lang natin ito sa pagitan ng mga balibalita via national television at dito din naman sa social media. So, Mr. Kibuloy, ipapatuloy mo lang sinasabi mo at aming pakinggan.
at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga-Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat ito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interes sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila po mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit.
Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? At huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede niyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sisisi namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo, pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayo nagdadala ng batas, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman, titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwede gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs. Hindi kami violenting tao. Hindi kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Bibig, hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin.
So yun mga kapatid, mga kaibigan, hanggang dyan lang muna itong ating mapakinggang audio message mula kay Pastor Apollo Sikibuloy. Gaya ng kanyang sinabi sa bandang huli, narinig naman natin, ang sabi kasi niya, hindi ako paaresto. Hindi ako paaresto. So kung ano man kadahilanan dyan, yun po ay ating mapakinggan po sa susunod na pag-upload ng video ito. Ito po ay matatawag natin na part 2. Kasi hindi natin pwedeng pa dire-diretso dahil sa sobra haba. Kasi ito ay nasa humigit kumulang sa 40 minutes. Kung ating patutugtugin lahat, baka aantokin tayo sa kapakikinig. Pero huwag kayong mag-alala, gagawan ko kagad ito ng part 2. At atin pong pagpatuloy ang sinasabi ni Pastor Apollo Sikibuloy. At narinig din naman natin, sinisisi niya ang gobyerno ni Bongbong Marcos na yun po ang junior ni President Ferdinand A. Marcos. Yan, sa kung ano-ano mga isyo, di natin malaman kung totoo o hindi, or akusasyon sa bawat panig, magkabila. Ganon din naman ang kinuwento ni Mr. Kibuloy ay nangyari doon niya sa Amerika. Ayan, so yun ay balita din naman kasi na mismo ang Amerika ay mayroong nakitaan siya ng may problema ang kongregasyon ni Mr. Apollo Sikibuloy, maging kanyang member at siya mismo. Kasi sabi ayon sa akusasyon, siya ay marami siyang pinoproblema doon patungkol sa mga kababaihan, mga kabataan, at kung ano-ano pa. Maging sa nangyari dito sa may parte ng Hawaii na akusahan siya na may ginawa siya patungkol doon sa pera. Siyempre, mayroon siyang private plane. So, hindi mo na pinapaalis yung private plane for investigasyon. Sa kung ano-ano pa man. So, Mr. Kibuloy, ganun talaga ang buhay. Diba? Ganun talaga ang buhay. Either totoo man ang iyong mga sinasabi or totoo din man ang mga sinasabi doon sa kabila, maging sa Amerika or dito sa Pilipinas, yun po ay siguro magkaharap-harap na lang sana sa isang tamang lugar at patutunayan ng bawat isa kung alin ang totoo. Ang problema lang, parang hindi ka na makapunta sa Amerika dahil baka hindi ka na rin makabalik sa Pilipinas. At dito naman sa Pilipinas, hindi rin natin malaman kung bakit ka nagtatago. Bakit ka nagtatago kung talaga namang wala kang ginagawang hindi maganda? Kasi kung halimbawa, ikaw naman is mahuli ng mga otoridad, edi harapin mo ang mga katotohanan, ipaglaban mo, sabi nga nila. Kung may katwiran, ipaglaban. Bakit kasi nagtatago? Di gamitin natin itong ating influensya, pera, kayamanan, at ating patutunayan sa hukuman ng tao. Kasi pagdating sa hukuman ng Diyos, iba usapan doon. Walang sinungaling doon. Walang lie detector doon. Ang Panginoon alam na alam lahat, pati sa kaloob-looban ng ating kwarto ng ating pagkatao. Alam na alam niya, kahit naman sabihin natin, hindi totoo yan. Ang Panginoon may alam dyan. Nakalista lahat ang ating mga ginawa doon sa aklat ng buhay. Wala tayong masasabi, Panginoon, hindi totoo yan. Sino may sabi sa'yo? May tagalista ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginawang mabuti man or kasamaan man. Pang-aagrabyado man or ano pa man yan. So yun po. Mga kapatid, hintayin ninyo ang part 2 sa video na ito at atin pong gawang muli ng reaction. Huwag kayong pong mag-alala, ipagpatuloy natin ito dahil siyempre bitin di ba? So, nalalaman natin nung unang bahagi ng kanyang sinasabi na nagpakilala siya. Siya nga naman talaga ang Son of God, si Pastor Apollo Sikibuloy, na gusto lang niyang ihayag ang kanyang sarili kung ano ang kung ayon sa kanya ang mga totoo. So kung ano ayon din naman sa kabila, sa Amerika, sa Pilipinas, totoo din yung sinasabi nila, di magkaalam-alam na lang sa harap ng husgado ng lupang ito. Yan. Kasi may husgado sa langit, may husgado din dito sa lupa. Mga kababayan ko at mga kapatid, abangan ninyo ang part 2. At yun po ang susunod kong gagawin. Maraming salamat mga kababayan. To be continued ang mga sinasabi ni Pastor Apollo Sikibuloy, ang audio message part 1. And then, let's go to part 2. Magandang araw mga kapatid at babay muna pansamantala.